Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoon Kristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Miyerkules ng umaga dito sa Houston, Texas. September 10, 2025. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa panibagong umaga, Panginoon Diyos. Hallelujah. Panibagong umaga na kami ay makapagsimba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Sa iyong kabutihan, Panginoon sa Kristo, kami po ay dito na naman upang patuloy namin sundin ang iyong kalooban. Thank you, Lord Jesus. It's Wednesday. Holy Spirit, lead me in every step of the way. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay September 10, 2025. Salamat sa inyong paghihintay. Ako ay matagal na nagising. Pagod ang katawan, but ang pakabuti ng Diyos at ako ay nagising. At thank you sa inyong paghihintay dyan na makapag-live si Tita Vits. At thank you sa lahat ng inyong prayers. We appreciate you praying for us, mga ka-Team Jesus, sapagkat hindi kami exempted sa mga pagsubok sa buhay, sa mga testing of faith. Hindi kami exempted diyan, no? So lahat tayo ay hindi exempted, kundi the more na tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, the more na maraming mga pagsubok na dumarating. Subalit, ang nakakabuti diyan ay hindi tayo nag-iisa, kundi kasama natin si Panginoong Jesucristo sa ating mga pagsubok. Hallelujah. So, Team Jesus members, Facebook joiners, YouTube viewers, Facebook viewers, welcome dito sa ating live Team Jesus School of Faith. Hallelujah. Daily Bible Study. Ngayon ay September 10, 2025, Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. So ito ang aking uniform. Love beyond measure. No, sabi diyan, love beyond measure. Sa Ephesians 3 verse 19. And to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God.
So, all the fullness of God, yun yung sinasabi dito, no? Na malaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama. Ayan, ang John 3:16. So, para sa ganoon, love love beyond measure. So, ibig sabihin nun ay hindi kayang sukatin ng tao o ng anumang bagay o ng anumang bagay sa mundo ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama, ng ating Panginoong Kristo at ng banal na Espiritu. Salamat sa Diyos. Ngayon ay lumalamig na dito sa Houston, Texas. Patapos na ang summertime, parating na ang fall season dito sa Amerika. Sa inyo diyan ay Christmas season na sa Pilipinas, no? God willing ay didesire kong makauwi ako sa Pilipinas sa Christmas, pero di naman natin alam ang plano ng ating Panginoong Kristo. Okay, so tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay ating ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay ating ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay ating ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay ating ibibigay pati aking upang purihin siya.
Oh, hallelujah, Jesus. Napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Panginoong Jesus. Kahit na naman po ang aming pinagdadaanan, ikaw ang aming Diyos na pinanghahawakan, ikaw ang aming Diyos na aming pinaniniwalaan. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo kami, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tanggalin mo kung ano man po ang aming mga hindi, mga nasa isipan, nasa puso namin, isipan, sa puso namin na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Tanggalin niyo po yan sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesucristo. Oh, hallelujah. Nire-rebuke namin ang anumang masasamang pag-iisip, masasamang nararamdaman sa pangalan ni Jesus. Nire-rebuke namin ang mga ito. You go back to hell right now. Dinideklara namin na kami ay silyado ng banal na espiritu. We are covered by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoong Jesucristo, dahil nandiyan ka, ang iyong banal na espiritu ay nandito sa amin, at maraming salamat sa iyong pagmamahal na walang sukatan. Oh, hallelujah. It's beyond measure. Hallelujah. Salamat po, at salamat sa iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong nang aapi sa amin, nanira sa amin, nanloko sa amin. Panginoon, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Panginoon Diyos, patawarin mo sila, Lord Jesus. Have mercy on us, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. Ngayon, Lord, bigyan mo kami ng maayos na internet connection, O Diyos, na maayos naming maraos ang iyong Bible study sa araw na ito, at marinig ng iyong mga kaanakan ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Father. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst today. You said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit. We declare that the King is in the room. The King is in the household of each person na nandito ngayon sa live mo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed.
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoong Kristo, nang sa ganun po, ano man ang inyong mensaheng na iparating sa bawat isa. Ikaw lamang po ang aming maririnig, ang aming shepherd, at walang iba, Panginoong Jesus. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross. Pang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw para sa mga anak na sumusunod sa inyo. Hallelujah. Yes, Father, thank you so much, O Lord. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord sa panibagong umaga. So kahapon ay kinausap tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa pagiging saksi ng mga disipulo, saksi ni Pedro at ang ibang mga disipulo ni Kristo tungkol sa kanyang tungkol sa kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan niya, no? Kaya dapat nating tandaan, ayon sabi dito sa verse 20, dapat nating tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Kaya dito sa atin ay kaya nga ina-acknowledge natin ang presensya ng banal na espiritu, sapagkat si Tita Vets ay boses lamang at hindi galing sa akin ang mga salitang lumalabas sa aking bibig, kundi galing sa banal na espiritu, sapagkat yun ang aking pinaniniwalaan as I surrender myself to the Holy Spirit, and I acknowledge the Holy Spirit to speak through me at sa iba pang mga kapatid na ginagamit ng ating Panginoong Kristo o sa body of Christ. So dito tayo sa chapter 2 na tayo ng 2 Peter, mga ka-Team Jesus. Ang mga huwad na guro, ang mga huwad na guro, mataas itong mga huwad na guro. Hanggang saan kaya ito? Dito lang tayo sa hanggang 12. Hanggang 12, mga ka-Team Jesus. Hanggang 12 lang tayo. So, 2 Peter chapter 2, verses 1 to 12. Diyan lang muna tayo. No, ngayon ay 9, 10, 25. Hanggang dito lang tayo. Tapos bukas ay ituloy naman natin ang kalahati ng chapter na ito. Okay, so basahin na natin. Asa na ang inyong mga Biblia? Basahin na natin. Ang sabi dito, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw, at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubo sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay, at dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila,
Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinakaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Hinatulan din ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora dahil sa kasamaan nila at sinunog ang mga ito para ipakita ang mangyayari sa masasama. Pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. Habang naninirahan doon si Lot, araw-araw niyang nasasaksihan ang masasama nilang gawain at labis na naghihirap ang kalooban niya. Kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang binabanggit kong mga huwad na guro ay mayayabang at mapangahas. Hindi sila natatakot lapastanganin ang mga makapangyarihang nilalang. Kahit ang mga anghel na higit pang malakas at makapangyarihan sa mga gurong ito ay hindi nilalapastangan ang mga makapangyarihang nilalang sa harap ng Panginoon. Pero nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam. Para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Hallelujah. So hanggang dito lang tayo mga ka-Team Jesus. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, mangusap po kayo. Buksan mong aming mga isipan, ang mga puso, upang maintindihan namin ang mensahe nais mong parating sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, so alam na natin mga ka-Team Jesus, na ngayon sa kasalukuyan, kahit sa kanilang panahon nila ni Pedro, ay mayroon ding mga tinatawag nilang mga huwad, which means false prophets. So itong mga huwad na mga propeta ay mag-iingat tayo dahil sila ay matamis ang kanilang mga dila na mangumbinsi sa tao, no? Ito yung tinatawag natin ngayon na mga prosperity gospels, mga false prophets. Sila yung mga uri ng mga propeta na binabanggit nila ang tungkol sa Diyos. Binabanggit nila ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay ganyan, no? Nag-i-encourage sa tao. Subalit hindi sila nagbubukas ng kanilang mga Biblia. Kagaya ngayon dito sa Amerika, kahit diyan sa Pilipinas, well known ito si Joel Osteen. Pero si Joel Osteen, mga ka-Team Jesus, ay isang huwad na propeta. So, anong sabi dito? Dito sa verse 3, okay, 2 Peter, chapter 2, verse 3. So, ito ang binibigyang pansin, no? Binibigyang pansin ng banal na Espiritu. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan
ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Anong sabi sa salita ng Diyos? Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. See? Maraming mga malilinlang sa aral na ito na nakakasira sa pananampalataya ninyo, pananampalataya natin. So mag-ingat tayo mga katindisa sapagkat itong mga false prophets, pag nakikinig tayo sa kanila, ang sarap-sarap ng pakiramdam natin. Oo nga, napakabuti ng Diyos. O ganito, ganyan. Tapos dahil nga, the Lord is good, the Lord is faithful. You give your offering and He will going to bless you. O ganyan, no? Kaya tayo naman, ang iba naman nandito, ay grabe. Kaya nga billion ang assets ng ni Joel Osteen. Billion ang assets noon dahil sa kanyang encouragement na ganyan at hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Hindi siya nagre-rebuke mga katindisas, hindi siya nagsasabi ng katotohanan ayon dito sa salita ng Diyos. Palagi na lang siyang nagmo-motivate na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay puno ng kaawaan, which is true. Pero paano natin maranasan ang kabutihan ng Diyos? Paano natin maranasan ang kanyang kaawaan? Paano natin maranasan ang kanyang pagmamahal? Paano natin maranasan ang kanyang mga pagpapala? Kung nagpapatuloy tayo sa ating mga kasalanan at hindi natin itinuturo ang tama na yung fornication, yung ganitong ng laman, lust of the flesh, yung pagiging greed sa kayamanan, sa kayamanang material, yan ay kasalanan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Hindi siya nagtuturo ng ganyan dahil ang nais lamang ng mga huwad na mga false prophets, no, mga huwad na mga propeta ay gustong-gusto kung anong gustong pakinggan ng kanyang mga tagapakinig. At anong sabi dito? Pinagkakwartahan lang kayo. Nililang sa matatamis na salita para kwartahan kayo. Dahil ang totoong tagapagsalita, no, ni Kristo, ang totoong mga guro, hindi yan natatakot kung mawalan sila ng mga followers, kung mawala yung iba dahil nasaktan, dahil na-rebuke, kung wala nang magbigay ng mga offering or tithing dahil na-rebuke, hindi yun mahalaga. Kasi ang mga totoong tagapagsalita ni Kristo, halimbawa ako ay itinuring na isang teacher, no? Preacher, a teacher, evangelist, tagapagturo sa salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung sino ang masasaktan sa mga sinasabi ng banal na espiritu, sa mga sinasabi sa salita ng Diyos, sapagkat it is none of my business. My business bilang tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay sundin ang kanyang kalooban, magsalita ng katotohanan, maging ang taong yan ay masaktan o kaya hindi dahil sa katotohanan na kanyang narinig. Wala akong pakialam kung ilan lang ang views dyan. Ilan lang ang nanonood. Wala akong pakialam. Bahala na ang Diyos dyan. Hindi ko yan business. Business niya yun. Kung sino man yung nais niyang hipuin sa kanyang mga salita, nais niyang iparinig ang mga salita niya, sa kanya na yan. Hindi yan sa akin. Sa Panginoong Hesukristo yan. Sa banal na espiritu yan. Sa galaw ng banal na espiritu yan. Ang akin bilang guro, bilang tagapaglingkod, bilang boses ng banal na espiritu ay sundin ang kanyang kalooban kung ano ang nakatalaga sa salita ng Diyos. Maging masaktan man ang taong ito sapagkat maaring sasabihin niya na, ano ba naman yan si Tita Vits? Palagi na lang ako ang pinatatamaan. Palagi na lang ako kinakausap. Ang sakit kaya na ganito, ang sakit. No?
Pag kayo ay nasasaktan, pag kayo ay saktingin ninyo, kayo ang kinakausap ng Diyos, kayo ang nasasaktan, ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos at gusto niyang baguhin ka. Na ayaw niyang manatili ka sa sitwasyon mo na nasa kasalanan sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan, kung kailan babalik ang Panginoon at hindi niya hahayaang mawala ka bilang isang tupang ligaw. Kaya nasasaktan tayo sa mga mensahe ng Diyos, natatamaan tayo. Ouch! Ako na naman ang pinatatamaan nito ni Tita Vits. Ito yun si Tita Vits, palagi na lang yan na nananama ng salita ng Diyos. Hindi ako yun, kundi ang banal na Espiritu, sapagkat gusto niya na ikaw ay magbago. Gusto niyang malaman mo ang katotohanan tungkol sa Kanya. Pero ang mga false prophets, ang mga huwad na mga propeta, mga ka-Team Jesus, hindi yan nagsasabi ng ganyan, ng rebuke na masasaktan yung kanyang yung kanyang mga followers, yung kanyang tagapakinig, hindi. Kundi ang kanyang palaging malalaman niyo yan dahil ang palagi nilang inaano ay yung encouragement lang, yung mga matatamis na mga salita, ganun lang. No? Na yun yung gustong pakinggan ng tao, ayaw ng tao na i-rebuke siya. Ayaw ng tao na turuan siyang magbago. Repentance, ayaw ng tao niyan. Dahil ang tao ay komportable sa kanyang mga kasalanan na sabihin niya ay, okay lang ako dito, napakabuti naman ng Diyos, maawain naman ang Diyos, kaawaan niya ako. Hindi natin mararanasan ang kaawaan ng Diyos at ang kanyang pagmamahal hanggat hindi tayo nagpapakumbaba sa mga sarili natin at hinihingi ang kapatawaran niya sa mga nagawa nating kasalanan at magbago tayo ng landas. Talikuran natin ang dati nating landas ng kasalanan at harapin natin ang landas ng pagbabago sa buhay na nakaayon sa salita ng Diyos at nakatutok kay Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang simula at katapusan ng ating pananampalataya. O hallelujah! So masakit ang katotohanan. O tingnan, anong ginawa nila? O, para pagkwartahan kayo. O, nasa salita ng Diyos yan ha? Para kwartahan kayo. O, kasi ang totoong tagapaglingkod ni Panginoong Hesukristo, kung mayroon mang mga sinasabi nating mga proceeds ng ministry, no, na magpapadala ang Panginoon ng mga pagpapala, magpapadala ng mga sponsors. Ang ginagawa ng totoong tagapaglingkod ni Panginoong Hesukristo ay hindi yan sa kanila napupunta, kundi doon yan sa mga ministry. Ibinabahagi sa mga nangangailangan, ibinabahagi sa area na ito, ibinabahagi ang pagpapala at nananatiling simple ang pamumuhay, nananatiling ang nais lamang, ang hangad lamang ay ang Diyos. Sabihin pa naman ni Kibuloy, anong magagawa ko? Ganito ang ginawa ng Diyos sa akin, pinagpapala ako. What? Pinagpapala ka? Tingnan mo nga yung iyong mga followers nandoon sa iba-ibang lugar, sa mga buses, sa bus stations, sa mga paaralan, sa kahit nasaan, sa mga jeepneys, sa mga ganyan, at nagbibinta at nagsisinungaling at nagsasabi na ako po kasi ay estudyante at nagbibinta ako ng ganyan para suportahan ang aking pag-aaral. Pero yun pala ay mga manluluko sapagkat lahat ng proceed na yan, meron silang quota, lahat ng proceed na yan ay ibibigay doon kay Kibuloy. Kasi sila ay pinapangakuan din sila na ganitong mangyayari sa inyo, ganitong sa inyo. So ato namang mga taong ito na mga ignorante sa salita ng Diyos ay naniwala naman. Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Dito sa 2 Peter chapter 2 verse 2. Sabi dito, sa kabila nito, marami pa ring susunod
sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. O see? Sa kabila ng sila ay false prophet, sa kabila ng sila ay tingnan nga ninyo ang buhay ni Kibuloy, grabe ang mga sasakyan, ang mga mamahalin, ang mga mga ano ba yan, helicopters, ang mga mamahalin, high class, yung mga ano. Hindi ganun ang uri ng pamumuhay si Panginoong Hesukristo. Siya hindi nga siya wala nga siyang matirhan eh, wala nga siyang bahay eh. Doon lang siya sa mga puno natutulog. Kung mayroon lang magpapahiram ng bahay, kung mayroon lang mag-iimbita sa kanya na, Panginoon, come to my home. Saka lang siya nakakahiga ng maayos. Saka lang siya nakakakain ng maayos doon sa mesa. Pero itong mga bulaang propeta na to, itong mga false prophets na ito, yung mga huwad na propeta, tingnan ninyo ang kanilang pamumuhay, tingnan ninyo ang kanilang lifestyle. Samantalang sa paligid nila, nakikita nila ang daming mga taong nanghihirap. Pagpupunta ka dito dito sa Amerika at doon sa doon sa may Galleria area, doon sa city, sa downtown, makikita mo doon sa may laking plaza na yon, nandoon ang maraming mga homeless. Walang makain, walang matirhan, nandoon ang dami. No? Pero yan si Joel Austin nung kasagsagan ng bagyo noong 2017 July, yung Harvey na grabe ang devastation na nangyari dito sa Houston, no, sa Texas talaga, buong Texas. Grabe ang devastation na nangyari, 2017 yun. At by the grace of God ay doon pa tayo sa Brindisi Court, sa bahay ng Diyos, at siya ay elevated ang bahay ng Diyos. Kaya kahit na ilang araw, kahit na ang ibang lugar sa Houston ay punong bahang-baha na talaga, umaapaw na ang mga bahay nila, ay ang second floor nila ay napasok na ng tubig, umaapaw na ganyan. By the grace of God, and thank you Jesus, ang bahay ng Diyos doon sa Brindisi Court ay ano pa rin, ay wala pa rin, nananatili pa rin, nasa tuktok siya, mataas siya, hallelujah. At sa awa ng Panginoon, to God be the glory, ay nakapag-cater tayo ng isang pamilya na ang kanilang bahay doon ay napasukan na ng baha. No? So buong linggo sila doon sa bahay ng Diyos. Doon sila nakatira kasama ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak ay, ilan bang anak nila? 5 anak. So doon sila sa bahay nakatira. Say, praise the Lord. To God be the glory. Pero yan si Joel Austin, sa kasagsagan ng sa kasagsagan ng bagyo, hindi niya binuksan ang mega church niya, yung kanyang mega building. Hindi niya binuksan para maging refuge ng mga nabiktima ng mga baha. Hindi niya binuksan. Nandoon siya sa lugar na yun dito sa Houston na nasa taas yung building ng anong pangalan ng church niya, nasa taas na yan. Tapos hindi na papasokan ng tubig, so hindi niya binuksan yun. Saka lang niya binuksan nung binatikos na siya ng mga tao sa Houston na itong si Austin, ganito, ganyan, saka lang niya binuksan. See? Walang kusang loob na tumulong sa kanyang kapwa. Gayong ang lawak-lawak ng lugar niya doon. At bilyon ang kanyang asset, mga katim Jesus. Pero sa oras ng mga paghihirap, oras ng mga pangangailangan, ay pikit ang mata.
Pero kapag magpaliwanag sa Diyos, kapag ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay God is good, God is kind, God is ganyan, pero siya mismo, hindi mo makikita ang kabutihan na dapat ay mayroon sa mga taong tagasunod ni Kristo. See? So tingnan ninyo yung, anong sabi ng Panginoong Kristo, anong sabi sa salita ng Diyos? Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipolin. O see? Kaya hindi tayo mababahala tungkol sa mga yan. Hindi natin sila gagayahin, kundi itong mga ito ang ating titingnan na, Lord, salamat po at hindi ako kagaya nito, Panginoon. Gabayan mo ako bilang kung ako ay ginamit mo bilang guro, at kung ako ay ginamit mo, ang aking pamilya ginamit mo para sa iyong ministry, Panginoon, ang anuman ang iyong mga pagpapala na ibigay niyo sa amin, ay gagamitin namin para sa iyong kapurihan. Ganon, no? Hindi yung ikaw ang nagpapataba sa sarili mo, ikaw ang nagbubusa sa mga donors, sa mga ganyan, no. Mamuhay tayo ng simple, sapagkat ang ating investment ay nasa langit. So, love beyond measure. Kung naiintindihan natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, yun din ang pagmamahal na ating mararanasan. At kapag nasa atin ang pagmamahal ng Diyos, if we have more of God, more of Jesus, if we have more of the love of Jesus, ang mangyayari sa atin, we become less of ourselves. Less of ourselves. So kung nandoon ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo sa mga puso natin, at yun ang ating naiintindihan, yun ang ating nararamdaman, ang mangyayari dyan ay nawawalan tayo ng gana para sa sarili nating gusto. Para sa sarili nating gusto. Para sa laman natin. Akin ito. Akin gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko to. Kundi ang nasa desire, nasa puso natin ay kung tayo man ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang iniisip natin ay ang pagtulong sa ating kapwa, ang pagbahagi, ang pag-share, ang pag-donate doon sa mga mission fields, doon sa mga ganito, doon sa ganyan, upang ma-reach out ang mga unreached, ang mga hindi pa nakakakilala kay Panginoong Jesucristo, ang mga missionary pastors ay masuportahan at makarating sila doon sa ang layong mga bahagi ng mundo na hindi pa nakakilala kay Kristo. Ang suportahan ang mga ministries na ito na nagpapadala ng mga missionaries kahit sa ang lugar, kahit sa ang sulok ng mundo upang makilala si Panginoong Jesucristo. Yun ang totoong pagmamahal ng Diyos. Hindi yung pagmamahal daw ng Diyos, God is love, God loves you, ganyan. Pero anong ginagawa mo? Hindi mo, hindi sila sumusunod, Marami. Anong sabi dito sa chapter 2 verse 1? Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw, at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Anong ginawa nila? Alam nila na si Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas nila, pero tingnan ninyo yung mga false prophets. Ang binibigkas lang nila niyan ay puro God is love, God is love. They never mention Jesus Christ. Bakit? Takot sila. There is power in the name of Jesus. Yan si Joel Osteen, napakinggan ko yan minsan.
Kasi doon sa Baguio, yan ang gusto ng pastor namin doon sa Baguio. Ngayon, nung wala pa ako dito sa Amerika, nakikinig ako niyan at sabi ko, oo nga, ang gandang pakinggan. Gustong-gusto mong pakinggan kasi very inspiring ang kanyang mga sinasabi. Pero palagi na lang yan siyang nagdadala ng kanyang Biblia. Pero hindi niya binubuksan. God is good. God is faithful. God is full of mercy. God is puro na lang ganyan ang kanyang mga sinasabi. Sabihin nyo sa iyong mga sarili, you are blessed, you are this. Paano tayo maging blessed? Paano tayo maging blessed? Kung nananatili tayo sa kasalanan at hindi tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Paano tayo pagpapalain kung wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Gayong ito ang nakasaad sa John 3:16. Paano yun? At napakabuti ng Diyos, ako ay tinuruan niya ng maayos at nalaman kong itong taong ito, itong preacher na ito ay isang false, isang huwad. Kaya tayo, mag-ingat tayo kung sino-sino ang ating pinapalo, sino-sino ang ating pinakikinggan. Mag-ingat tayo kapag hindi niya binabanggit ang tungkol sa salita ng Diyos. Wala siyang binabanggit tungkol sa salita ng Diyos. Sarili lang niyang pagsasabi na ganito-ganito, na ganyan-ganyan, no? Mahal ka ng Diyos, na ganito-ganyan. Huwag kayong sumunod yan, huwag niyong i-follow yan. Sapagkat wala yan sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tunay na tagapangaral ng salita ng Diyos ay hawak-hawak ang Biblia. Maging ito man ay masakit sa pandinig ng kanyang tagapakinig, ay patuloy pa rin niyang ginagawa ito. Patuloy pa rin niyang itinuturo sapagkat yun ang katotohanan at hindi para ang mga taong ito ay ma-please niya. So, ang mga false prophets, mga ka-Team Jesus, they are considered man-pleasers. Kaya ayaw nilang magsabi na kailangan yung magmali yung inyong ginagawa. Kailangan natin mag-repent. Yung ginagawa ninyong ganyan, mali yan. Yung ganito ay ayon sa salita ng Diyos. Walang ganyan ang mga false prophets. So, kung ano ang nakatalaga sa Biblia, tandaan natin, huwag tayong mainggit sa mga yan. Bakit? Anong sabi dito? Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Malapit na silang lipulin, matagal nang nakahanda. So yung kanilang mga pamumuhay, naalala ko yung si Pastor Hagee ay meron siyang isang guest pastor na kung saan grabe yung pamumuhay nila, yung luxury ba ng pamumuhay nila. Biruin mo yan, makikita mo yung greed ng tao, no? Yung sabihin niya, binigay ito ng Panginoon sa akin, bakit hindi ko yun gagamitin? Binigay nga yan ng Panginoon sa iyo para hindi sa iyo yan, kundi para tulungan itong mga nangangailangan, itong mga walang bahay, itong mga homeless, para tulungan sila. Magpatayo ka ng gusali para sa kanila. Yun ang kanilang gawing magkaroon ka diyan ng libreng pagkain. Ayan, mayroon silang mga specific assignments. Gawin mo ito. Ganyan. Balik ka dito, matulog ka. Ayan, magtrabaho ka para sa ganun, hindi ka maging tamad na, okay lang, libre naman ang bahay at libre naman ang pagkain. No. Meron niyang mga dapat silang gawin. Ikaw, assignment mo yan, ha? Kayo ang magluto sa araw na ito, sa lunch, dinner. Okay, kayo maglinis diyan sa kubita. Kayo maglinis kayo diyan. May mga assignments din yan. Hindi naman pwedeng na libre na lang lahat. You have to do your part. Anong sinabi, anong doon sa pastor na yun?
ang kanyang mga frame, mga ka-Team Jesus, yung mga original mga frames nga galing pa sa Paris, mga ganyan. Nako, tag $100,000. Ang chandelier lang na gustong-gusto ng kanyang asawa. Yung chandelier na yun na gustong-gusto ng kanyang asawa. Alam mo magkano? $40,000. Oh Lord, $40,000. 2 milyon naman yan, Panginoon, sa Pilipinas. Ang dami ng mga kaluluwang mailigtas dyan. Ang dami ng matulungan, ha? So, tinuturo nila yung mga sarili nila na sila ay mga Kristiyano, sila ay mga alagad ni Panginoong Jesucristo. Pero tingin niyo ang kanilang mga lifestyle sa kanila, para sa kanila. No, ang mga pagpapalang ibinubuhos ng Panginoon ay not to satisfy us, but to use these resources para ma-spread out ang kabutihan ng Diyos, para maibahagi sa mga nangangailangan, para makilala si Panginoong Jesucristo. Dahil mayroong taong ginamit ng Diyos upang sa ganoon ay maituwid kayo, maiayos ang mga pamumuhay ninyo. Kung kayo man ay nasa kasalanan, kung kayo man ay hindi nakakapagkasal, sapagkat nag-ano na kasi kami, nagtana na kaming dalawa, nagkasundo na kami na magsama na, wala kaming kasal, ayan, marami na kaming mga anak na ganito, hala na, hindi na makaya kung anong mga dapat na bayaran o anong mga dapat na bilhin, dapat na mga requirements, wala nang budget. So, kung pinagpapala ka dito halimbawa sa ministry ng Team Jesus, yan ang sabi ng Panginoon, I bless you to be a blessing. Hindi yung I bless you para sa'yo, no. To be a blessing to others. Para itong mga taong ito na nagdi-desire na convict ng banal na espiritu, na gusto nilang mabago ang kanilang mga buhay, gusto nilang maituwid ang kanilang mga sitwasyon, sapagkat naintindihan nila na mali ang kanilang uri ng pamumuhay. Sila ay they are living in sin, you are living in sin, you are in the sin of fornication, dahil nakikipag-sex ka doon, nakikipag-taali ka doon sa tao, sa lalaki o sa babae na hindi naman kayo kasado, wala namang legal legal na kasunduan. No? So, pinagpapala tayo para sa ganoon, itong mga taong pinadala sila ng Diyos dito sa ministry, pinadala kayo ng Diyos dito sa ministry, at naintindihan ninyong mali ang inyong mga ginagawa, at kinunve kayo, tulungan mo kami, Panginoon, gusto naming mabago ang mga buhay namin, gusto naming maituwid ang aming mga sarili, pero wala kaming resource na pambayad sa ganito, may problema yung birth certificate ni ganito, ng partner ko, may problema itong ganito, wala namang kaming pambayad, ito lang kita namin, hindi nga halos magkasya sa aming pagkain, sa mga anak namin, anong gagawin namin? Lord, help us. So may pinadala ang Diyos, pinadala kayo rito sa ministry, to God be the glory, nang sa ganoon ay, ang sabi ng Holy Spirit, okay, suportahan mo yan. Ayan, alam ko ang mga puso niyan, nagsisi na yan, gusto nilang maging matuwid sa harap ko. Kaya, sige, i-bless mo yan, ipadalhan nyo yan ng para ganyan, ng pangangailangan yan, itong mga requirements para maituwid. Yung iba naman, yung mga magulang, kailangan doon sa church talaga. Sinabi ba dyan sa Biblia na yung mga kasama, yung mga sila nga Abraham, sila nga sino, nagkasundo nga lang yan sila with the Holy Spirit, na sila ay maging maayos? Pero ngayon kasi sa kasalukuyan, mayroon tayong batas na sinusunod. Mas makapangyarihan pa nga ang batas kaysa sa church wedding. Sa church wedding, yan yung blessing ng Diyos. Pero ang legalidad ng ating pagsasama ay nasa gobyerno. Kaya nga, di ba, saan tayo nag-a-apply ng marriage contract? Sa simbahan ba? Hindi. Sa gobyerno tayo nag-a-apply sa marriage contract. Sinong nagsiseminar sa atin? Ang gobyerno man. Sa simbahan, mayroon din silang seminar na sarili din nila. Pero sino ang inatasan yan? It's the government. Pag ikinasal na ang mga tao, ang dalawang babae at lalaki, okay, ang dalawa, babae at lalaki,
sa simbahan o sa civil, ang ginagawa ng simbahan ay sinasubmit yung legalidad niyan doon sa ano ba yun, yung sa NSO ba yun? Oh. Pag sa civil, ganun din. Itong simbahan, saan sila kukuha ng papel, di ba? Dito man sa gobyerno, asa na ang inyong marriage license? Sino nagbibigay ng marriage license? Ang simbahan ba? Hindi. Hindi ang simbahan ang nagbibigay ng marriage license. Ang pamahalaan, ang batas ang nagbibigay, ang batas ng bansa, the law of the land, ang nagbibigay, ang gobyerno, ang nagbibigay sa atin ng marriage license na, okay, pwede na kayong magkasal, kayo tapos ng seminaryo nyo, ganyan, saan ka magpakasal? Sa simbahan o sa civil? Yan! Hindi importante kung saan kayo ipakasal. Wala yan sa Biblia na ganyan. Ang importante, legal kayong nagsasama at hindi kayo nagkakasala sa Diyos. Kasi nga, yun man ang sabi sa salita ng Diyos, submit to the authorities. O, so ano ang ating authorities? Ang pamahalaan, ang simbahan, yun, authorities natin yun. To submit to the authorities. Yan tayo. So sa halip na yung mga bagay na mamamahali na kung ano-ano na lang ang binibili, although binibigyan naman tayo ng Panginoon ng konsuelo para sa sarili natin. Na, okay, sa'yo yan, Avita. Thank you, Lord, pagbigay mo ito sa akin. Pero, ang kalakihan ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin ay wala sa atin, kundi nasa ministry. Nasa pangangailangan ng mga taong ito na pinarating ng Panginoong Hesus, ng Banal na Espiritu dito sa ministry upang sa ganoon ay magamit ang Team Jesus para maituwid ang mga pamumuhay ninyo. Maayos kayo. Kasi nga, hindi natin pwedeng matanggap yung mga pagpapala ng Diyos na siksik, liglig, o maapaw kung wala tayo sa kanyang presensya. Kung tayo ay nagkakasala sa harap niya, wala ang kanyang presensya. Hindi pwedeng ang Banal na Espiritu ay mamuhay sa mga puso natin samantalang tayo ay nagkakasala. No, it cannot be. We cannot serve two masters. Kailangan mong pumili. Ang iyong kasalanan o ang Diyos. At kapag ang Diyos ang pinili natin, kailangan nating talikuran ang mga kasalanan na yan. Kailangan tayong mag-repent. So, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan kapag ang puso ng isang tao ay kinausap niya at na-convict siya na mali ang kanyang mga ginagawa. Gusto niyang maayos ang buhay niya, ang kanyang partner, nagkasundo na sila, o sige magpakasal tayo para maging legal tayo, we submit to the authority, dahil yun man ang sinasabi sa salita ng Diyos. Submit to the authority. So pinakasal kayo sa legal na paraan, hindi matiwasay na ang buhay ninyo kahit may mga pagsubok kayo sa buhay, ay nandoon ang mga kaawaan ng Diyos, nandoon ang kanyang mga pagpapala, nandoon ang kanyang covering, nandoon ang presensya ng Banal na Espiritu sapagkat sinunod ninyo ang kalooban ng Diyos na maging legal, maging maayos, sinumitin ninyo ang mga sarili ninyo doon sa otoridad at kayo'y nagkasundo na magsama ng may pagbasbas sa pamahalaan at sa Diyos. Hallelujah. Ganun ang tapat. Kung pinagpapala, maraming mga pagpapalang pinarating ang Diyos, hindi, ay, wow, bibili na ako ng ganito, bibili na ako ng maraming sasakyan na ganyan, luxury car, ang mga bahay, ganito. No. Mga ano-anong mga gamit na, mga mamahaling bag, mga expensive na mga damit, hindi yan. Those are just nothing sa harap ng Diyos. Mawawala ang mga yan. Ang importante, kung pinagpapala tayo ng Diyos, ang iisipin natin, Lord, these are your blessings. Thank you, Lord. Saan po ninyo gustong gamitin itong mga pagpapalang ito? Ibigay mo yan doon. Isuporta mo yan sa mission ministry, doon sa ano na yan. Yes, Lord.
isuportahan mo yung ganito, ganyan doon. Yes, Lord. Pumili na kayo ng mga sponsors na i-sponsoran ng ministry. Yes, Lord. Ganon lang yon. O paano? Sa anong gagawin? Wala kaming budget dito. O, ba't ako mag-aalala? Bakit ako mai-stress? Tandaan natin, maraming namamatay nang dahil sa cancer. Bakit? Dahil sa stress. No, yung isang asawa ng isang pastor diyan na parang pina-follow ko yata siya, na ang kanyang wife, ang ganda ng kanyang wife, ang bata pa, pero namatay na bago lang. Kasi stress ang dahilan ng kanyang cancer, stress na hindi namamalayan. Kung tayo ay mga Kristiyano, huwag nating hayaang ma-stress tayo nang dahil diyan sa mga sitwasyon ng buhay. Huh? Kailangan umalis tayo dyan at maniwala tayo kay Panginoon. Isuko natin sa Diyos, Lord. Ikaw ang nagmamayari ng lahat. Panginoon, alam niyo po ang aming pangangailangan. Diba? Philippians 4. Nandun din sa Matthew, don't worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Each day has enough worry. Bakit ka pa mag-worry? Tingnan mo tuloy, batang-bata siya, pero namatay na siya. She is with Jesus, namatay na siya. Dahil sa stress, o see? Bakit tayo nai-stress? Nai-stress tayo dahil minsan ang tao gusto niyang i-please niya yung ibang tao. Kaya ang iniisip niya ay, paano ko ba ma-please ng mga taong ito? Paano ko ba magtong mga taong ito? Ay, gusto ko na mapurihan ako. Gusto ko na ganyan. Instead, na ang atin sana, bakit tayo nai-stress? Halimbawa ako dito, nai-stress ba? Stress talaga ako dito sa ministry na ito kasi ganito, ganyan. No, why will I? This is not our ministry. This is not our ministry. This is the Lord's ministry. Kung mayroon mang mga pasaway dyan na mga kasamahan natin, mayroon mang mga ganito, let the Lord handle it, not us, not me. Kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Although we are I'm emotionally touched or depressed. Bakit, Lord? Okay, Lord, pero hindi ako nagtatanong sa iyo, Panginoon, kundi ito nararamdaman ko. Ang Panginoong Diyos ang nagsasabi na, be still and know that I am God. Release forgiveness. Release forgiveness. Yes, Lord. O, anong dapat namin gawin? O, sige. Suportahan mo yan. Suportahan nyo yan. Padalhan nyo ng pera para maayos ang buhay nila. Ayusin nila ang kanilang mga requirements para sa ganoon maituwid sila kasi nakikita ko ang puso niya na siya nagsisisi sa kanyang ginagawa at gusto niyang maituwid ang buhay niya. Yes, Lord. O, nag-provide ang Panginoon. Instant. Pag sinabi niya, ipadala mo yan para doon. Ganito, ganyan. Yes, Lord. Saan ako kukuha? Nandyan. Yes, Lord. Padala kagad. Sharon. Ayan na, Sharon. Nandyan na, Sharon. Oo. You see? Ilang minuto lang. 2 minutes. Nandyan na kagad. Pinadala na kagad ng Diyos ang pagpapala. Bakit tayo ay sumusunod lamang sa kalooban niya? Lord, anong gagawin namin, Panginoon, sa sitwasyon na ito, Lord, na hindi kami po ang aming mga emosyon, ang paiirali namin, kundi ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, love beyond measure. Tayo ay minahal ng Diyos beyond measure, na ibig sabihin nun ay hindi natin kayang sukatin ang pagmamahal ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi natin kayang sukatin ang pagmamahal ni Panginoong Kristo sa mga buhay natin kahit ano pa man ang ating nagawang kasalanan. Kung tayo ay sumuko sa Kanya, kung tayo ay umiyak at tayo ay lumuhod, nagpakumbaba, Panginoon, I am convicted that I made a mistake. Nagkamali ako, nagkasala ako, Panginoong Diyos, salamat ko sa iyong kawaan. No? Nandyan ang Panginoon kasi pag nai-stress tayo mga katindisas, lumalabas kasi sa atin yung mga negative ions, negative cells.
Nasa ating katawan na kasi yung mga negative cells. Nasa ating katawan yun. Balanse kasi yan eh. Kailangan balansehin. Ngayon, kung mas lumalaki, mas dumadami yung ating negative cells, no, yung negative ions na yan, lumadami dahil sa stress na ganyan, nakapabayaan mo na yung sarili mo, hindi ka makatulog, tapos hindi ka na makakain ng tama, ganyan, o dahil stress ka, kumakain ka ng mga junk foods, stress ka kasi, kaya gusto kong kumain ng ganito para makalimutan ko yung aking stress, ang aking ganito, ganyan. Mali yun. Kung tayo ay nawawala ng gana, kung tayo ay nai-stress, ito ang ating stress reliever. Ang salita ng Diyos, ang ating stress reliever. Kahit napaiyak tayo, kahit nasasaktan tayo, Panginoon, tulungan mo ako, masakit ang aking dibdib, Lord, ito ang aking sitwasyon, Panginoon Diyos, tulungan mo ako, anong gagawin ko? Saan ang mga salita mo na magbibigay sa akin ng sagot, ng encouragement? Dito tayo, ito ang ating stress reliever, hindi yung mga nandun sa mga pagkain na yan, na mga junk foods na yan, mga ganitong panunood ng TV, mga ganitong pag-scroll ng Facebook, mga ganitong ganyan. No, ito ang salita ng Diyos. Makikinig tayo sa mga Bible studies, makikinig tayo sa mga ano ng ating mga kapatiran, mga testimony ng ating kapatiran. Yun ang ating stress reliever. Ang salita ng Diyos, ang ating stress reliever, hindi yung kung ano-anong mga bagay, mga pagkain at iba pang mga para iinom sila ng alak, magpakalasing, kasi sila ay stress, kasi sila ay ganito, kasi sila ay may problema. Oh. Mas lalo ninyong sinasaktan ang katawan ninyo. Our body is holy. God is holy, therefore we should be holy. Mas lalo natin sinasaktan ang ating katawan. So kung stress tayo, ito kakainin natin ang mga salita ng Diyos. At kung stress tayo, kakain tayo ng maraming prutas, maraming gulay. Kung stress ako, sinasabi ko sa sarili ko, kakainin ko ang salita ng Diyos, magmi-meditate ako, nakikinig ako sa ating mga testimony diyan, pinakikinggan ko yung mga testimonies natin, pabalik-balik yung mga testimonies. Pinakikinggan ko ang ating mga Bible study dahil nandoon ang presensya ng banal na Espiritu at ako'y nire-rebuke ng Holy Spirit. Ako ay tinuturuan ng Holy Spirit, kaya pinapakinggan ko ang ating mga Bible studies. Hallelujah. No? At kumakain ako ng mga prutas, mga gulay. Yan ang aking stress reliever. O ngayong umaga, halimbawa ngayon, apple ang unahin kong kainin. After 2 hours, orange ang kainin ko. After another hour, iba namang kainin ko, watermelon. Sunod na niya ganyan, yan. No? Hindi ako kumakain ng kung ano-anong mga chichirya dyan, mga junk foods at iba pa dahil stress ako. Yun mga katin Jesus. So dapat, ganun ang gawin natin kasi sinasaktan natin ang ating katawan. So anong mangyayari? Kahit nagpipray pa tayo, Lord, let your miracle be upon me. Wala na eh. Ang sabi ng Panginoon, kukunin na kita. Hindi mo naman naingatan ang iyong katawan. Inabuso mo naman yung katawan mo. Sa halip na maniwala ka sa salita ng Diyos. Halimbawa, ako kahapon, pagbiyahe namin ni Tito Brian, grabe, ang bilis mag-drive ni Tito Brian. Ang bilis, ganito, ganyan. Na-stress talaga ako sa driving. Ang sabi ko sa kanya, tinext ko siya, I am stressed with the way you drive. So do not pick me up. I will ride an Uber. I'll rather ride an Uber and feel relaxed. No? Kaysa, sasakay ako sa kanya, na palagi na lang mabilis ang pagdadrive na, sabi ko sa kanya,
You don't take consideration of me. Alam mo yung aking limitation. Ayoko nang mabilis na pagdadrive. Sanay siya sa driving na mabilis eh. Kasi nga, di ba, pumupunta siya sa pasyente, nagmamadali doon, ganyan, mabilisan ang pagdadrive niya. Nakakalimutan niya na I am with him. Kasama niya ako. Kailangan ko pa siyang palalahanin, hey, mahal ko, I am with you. Huwag kang magmadali ng pagdadrive dyan, kasi kasama mo ako, take consideration of me. So, sinabi ko sa kanya, if that is the case, then go ahead. I'll take an Uber. I'll rather spend money na mag-relax ako, na makausap ko yung Uber driver, na sinasabi ko sa kanya, please, be careful, at huwag kang magmabilis na mag-drive, ganito, ganyan. Be careful. I wanted to relax when I'm on the street. No? So, kagabi ay hindi ako nagpakuha sa kanya kasi ayokong ma-stress. At ako mismo ang masisira sa sarili ko. I rather pay. But God is so good. Dahil yung Uber driver na inano ko, na pinadala ng Panginoong Hesus, pinagdasal ko, yun yung Uber driver, Lord, ay safe ako, Panginoon, ganyan. Pinadala niya yung isang Kristiyano. I-testify ko yan na later kung ako na ay naka-schedule. O see? Kasi ako magtitipid ako dahil sasakay ako sa kanya, siya nagmamadali, nai-stress ako sa ano ganyan, in Jesus name, ganyan. Ako namamatay niya ng maaga. 'Di ba? Bakit ko kakayaan yan? Mabuti pang mag-spend ako ng $20 sa override kaysa sa mamamatay ako ng maaga dahil nai-stress ako diyan sa pagdadrive niya. Oh. Kung hindi siya magbabago, hanggat hindi siya magbabago, hindi ako sasakay sa kanya. Mag-o-Uber ako papuntang opisina, pabalik sa bahay. That's my decision. Kung hindi niya ako maintindihan, at kung hindi niya ako mai-consider na ang gusto ko lang ay ganyan. Ganun yun eh. Kailangan nating umalis. Sabihin mo, wala kasi akong magawa. May magagawa ka! Nandiyan ang Panginoon. Alam niya ang ating limitasyon. Alam niya ang nasa puso natin. Huwag tayong magpa-stress dahil wala talaga akong magawa. Ganito na talaga ang buhay ko. May nagagawa ang Diyos para sa iyo. Maniwala ka. Dito, nandito, Nandito ang salita ng Diyos. No? Nandito. Wala akong pakialam kung malilate ako sa opisina o kaya gabi na ako uuwi sa bahay. Wala akong pakialam dyan. Ang importante, safe ang aking pagdating. Hindi yung halos mabangga, Jesus name, Lord, tulungan mo kami. Halos mabangga na kami dahil didit-dit na dito sa ganyan. No. Ayoko mabuhay ng ganyang uri ng pamumuhay. Ng ganong uri araw-araw. Ayokong gawin yan. Bakit hayaan kong buhay ko na ganyan? Uwi na lang ako sa Pilipinas. Kung gano'n naman, dati nga doon sa Baguio, naglalakad lang ako eh. Kaya gusto ko ngang malapit ang bahay kung saan ako nagtatrabaho para madali na lang sa akin. O i-stress mo pa ako dyan sa mga driving dito sa Houston, dyan sa superhighway na yan, na ang bilis-bilis ng mga sasakyan. Kasi ayaw niyang pumunta doon sa sa mga Feder Road. Ang tagal daw, maraming mga traffic lights, ayaw niya doon. O di huwag. Di ba? Mabuti pang gumastos ako kaysa masira ang buong katawan ko. Mamatay ako, hindi na ako makapagsilbi sa Diyos. Ganun lang yung kasimple, mga katinggisa. So, wag nating hayaan na ang stress ang papatay sa atin. Dahil isa lang ang buhay natin. Ang tao, nai-stress siya kapag ang kanyang iniisip ay to please this person.
to please those people, to please this ganito, para maganda kang ano, para ang image mo ay maganda, para ang ganito ay ganyan. Wala na yan sa harap ng Diyos. Ang importante sa atin, ang image natin ay maganda sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao. Kapag kung ang ating imahe ay maganda sa harap ng Diyos, automatic yan! Magiging maganda rin ang imahe natin sa harap ng tao sapagkat inuuna natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hallelujah. So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo dyan sa mga false prophets dahil tayo ay nasa end times na, ha? Huwag kayong magpapadala dyan sa masarap na pananalita nila o matamis na pananalita nila na para silang ay ang tamis, ang sarap namang pakinggan. Hindi yung pag dito halimbawa sa Bible study natin, ouch! Ay, rebuke na naman nito. Aroy, ang sakit ng rebuke. Pag tayo nakikinig sa salita ng Diyos at tayo ay nasasaktan, tayo ay nare-rebuke, tayo ay kinakausap ng banal na espiritu, hindi si Tita Vits ang nakikipag-usap sa inyo, ang Holy Spirit, dahil ganoong kakamahal ng Diyos Ama. Gusto niyang baguhin ang buhay mo. Gusto niyang ituwid ka. Kaya tingnan niyo rito, ang daming mga pinapadala ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay hindi pa legal na nagsasama. Kasi ito yung bahagi ito ng ministry ng Team Jesus na suportahan itong mga babae, itong mga lalaking ito na nagsama na hindi pa sila kasal. Maraming pinapapunta ang Panginoon dito sa atin na Sharon, take consider of them. Kausapin nyo sila, anong problema ninyo, sino-sino, i-text ninyo si Sharon, i-message nyo si Sharon, i-friend request nyo si Sharon, i-message nyo si Sharon. Huwag ninyo akong i-message kasi marami pa akong mga ginagawa dito sa opisina at sa dalawa pinagtatrabahuan natin, no? So, si Sharon na lang ang magsasabi, ilista niya yan, Auntie, Tita Vits, ito si mga ganito, ano pala yan, wala pala yan silang kasal, at ganito, ganyan sila, o sabihin nyo sa'yo, ilista mo dyan, Sharon, saan sila nakatira, sino ang kanyang partner, isama mo dyan, Sharon, may mga anak na ba sila, o ilista mo dyan, ilang taon na silang nagsama, ganito, para i-prioridad natin ang mga ito na anong gusto nyo. Tapos, sige Sharon, kausapin ko yung mga yan, i-message ko sila, ano ba ang plano nyo sis, ito ganyan, para ipagdasal natin sila, at kung ano ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu na i-prioritize sila, okay, ipadala sa kanila ito at magkano ba ang kailangan ninyo para sa ganun maiayos ang mga papilis ninyo at maano kayo, ayan o. At kung sila ay magpakasal na, kung pareho silang nandito sa ministry, magsama sila sa ministry, ay mabigyan pa sila ng love gift, ng wedding gift ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Ganito ang ministry ng Panginoong Jesus dito sa Team Jesus. So nagpapadala siya ng mga taong gustong magbago mga buhay nila, gustong maituwid ang kanilang pamumuhay. So bakit wala silang kapasidad na bayaran yung mga requirements, magkano ang bayad doon sa civil wedding, magkano ang mga gan. Wala daw silang mga hikay. Hindi na kailangan yung mga hikay. Kami nga ni Tito Brian, nang ikinasal kami, wala mang hikay. Ang importante, wala mang handa. Ang importante ay legal ang inyong pagsasama. May mga dokumento kayong nagpatunay na kayo ay legal at sumuko kayo, you submit yourselves to the authority. Kasi yung magsama kayo dyan na hindi pa kayo kasal, magsama kayo dyan na nagkakasala kayo sapagkat very risky ang mga yan dahil hindi natin alam kailan ba malik si Panginoong Jesucristo at tayo madatnan niya na ganyan ang ating sitwasyon. No? Ang fornication ay isa sa mga sinasabi doon sa salita ng Diyos na hindi makakarating sa langit ang mga taong ganon, ang mga sitwasyon. Diba? Kaya napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nandito tayo sa ministry ng Diyos,
ang YouTube ministry natin ngayong September 27 yata yon ay mag 4 years na siya na na-monetize yung word yung ministry. Mag 4 years na na-monetize na siya. So kahit na kaunti ang monetization, may $2. Kaya nga nagla-live ako panahon ng weekend. At salamat sa inyo dyan na nagsusuporta at nagpapaharang sa ating live at nagre-replay sa ating mga pinopost dyan sa YouTube. At hindi ninyo ini-escape yung mga ads na may 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 seconds, hindi nyo ini-escape. Kasi nakakatulong yan sa ministry. No? Yung mga sumusuporta sa live, nagme-message dyan, bless morning, nagpapaharang kayo, nakakatulong kayo, kahit sintabo lang yan. Kaya ako, nagla-live din ako, nagre-replay ako doon sa mga Bible study, dito sa mga gadgets natin, at nag-ads yan sila, para kahit sintabo, pag iniipon-ipon na natin yung mga sintabo na yan, ay, makakatulong din yan sa ministry. Tiningnan ko nga doon yung monetization ng Team Jesus, ng YouTube channel natin, YouTube channel ng Diyos. O mayroon na doong $35. O, dahil yun sa weekend natin na live, tapos nilalagay ko doon, dito lang ako sa bahay, nilalagay ko doon yung mga link ng mga Bible studies natin, yung mga link ng ating mga yung inyong mga sinishare na mga testimonies, nilalagay ko yung mga link na yon, at yung mga gadgets natin dito sa bahay, sila ang nagpapaharang dyan, nagpapaharang sila doon. So nakakadagdag yon sa revenue ng YouTube channel ng Diyos. At hindi natin alam, isalin yun. Sabihin mo lang, sinti mo lang yan, kakapagod niyan, magaganyan. Everything, maliit man o malaki, ay pagpapala ng Diyos yan. Pag iniipon na yan, natitipon, lalaki din yan, may babahagi din yan natin sa nangangailangan ng tulong. Hallelujah. So kayo na nagsusuporta doon sa YouTube natin, at nagpapaharang kayo doon, kahit na hindi kayo sinasabihan na magsuporta kayo, alam ng Diyos yung magsusuporta ninyo. The Lord will bless you, mga kapatid. Kasi ang ginagawa natin ay para sa kalooban ng Diyos, hindi para sa atin. Kaya ako yung Saturday ko, ginagamit ko yan buong araw. Mag-live ako part 1, part 2, part 3. Yung ginagawa ko niyan, yung mga gadgets natin, okay, lalagay ko yung mga link at pinupuntahan na doon. Kiniklik ko yung mga link. Ako lang din nagkiklik dyan. Yung mga nanonood, okay, para sa ganoon, mayroong mga harang-harang, may mga ads, it will help doon sa pag-add-on ng mga revenue. 'Di ba? Kasi kahit maliit na provision pa rin ng Diyos 'yan. Pag naipon 'yan, dadami din 'yan, lalaki din 'yan. Magagamit pa rin natin 'yan sa ministry, the Lord willing. So kayo na nagpapaharang kayo doon sa YouTube, nanonood kayo, nagre-replay kayo doon na hindi nyo ini-escape ang mga ads, alam ng Diyos yung mga tulong ninyo. At siya ang magbibigay niyan, siya ang magbabalik sa inyo niya ng siksik, liglig, umaapaw sa ibang mga paraan. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo is a fair God. Tapat, matuwid, pantay ang ating Panginoon Jesucristo. Huwag tayong magpapaloko sa mga false prophets. Huwag tayong magpapaloko na kung saan ang mga pagpapala natin sa halip na ibahagi natin sa ating kapwa. Halimbawa, mayroon kayong tithes and offering. Dahil may mga sahod naman kayo, nakakatanggap naman kayo ng mga pagpapala. So, anong gagawin niyo doon? Pwede niyong ilagay yan dito sa ministry. Sabihin niyo, tita, mayroon kaming offering, tithes and offering, tita. Gusto namin isama ito sa fund para sa
mga nangangailangan. Oh, we want to offer this money to the Lord. Ayan. Offering namin yan, tita, dyan. So, ang purpose niyan ay para lang talaga sa may nangangailangan doon na na siya ganito, kailangan niya talaga. O di ba nga, suportahan natin yan sa ministry. Okay. Sacrificial offering ninyo yan. Kasi sa amin, iba rin yung aming sacrificial offering. Hindi yan nalalaman ng iba. Ang aming sacrificial offering ay ang tanging tao lamang at ikaw at maaaring si Sharon lamang ang nakakaalam niyan. O Sharon, ganito. Those are our sacrificial offering. No? Kung kayo gusto ninyo niya na may sacrificial offering, gawa tayo niya ng pundo. Iba yan, Sharon. Para yan sa mga galing sa inyo, sa mga proceeds ninyo ng tithes and offering. At kailangan, kailangan ma-operate yan na maibigay yan sa tama, ganito. Dahil offering ninyo yan eh. Ito namang ginagawa natin $100, 100 pesos, bawat month. Yun ay hindi yun para sa iba. Okay? Yun ay para sa mga members. Pag mayroon silang mga emergencies, pag mayroon kayong mga emergencies na mangutang muna kayo, ganito, ganyan, o kaya kung nagkasakit yung pamilya nyo, yung ikaw mismo, anak mo, kailangan maggamutan ng ganyan, o makapagbigay tayo ng 3,000 para sa kapatid na yan, dahil kailangan niyang suportahan, kailangan siyang tulungan. Yan ay offering na ninyo yan. Hallelujah. No? So, ilagay natin yung ating mga tithes and offering doon sa isang ministry na kung saan gagamitin para sa kabutihan, para sa pag-share ng Word of God, para sa ganyan. Hindi yung kung saan-saan, dito lang sa mga false prophet na kung saan sila lamang ang yumayaman. Walang accountability. So, yan binuksan ng Holy Spirit yung ng ministry na pwede kayo, halimbawa merong ang sahod ninyo ay 10,000, gusto ninyong you are convicted to tithe and to offer 10,000, so meron kayong 1,000 pesos, saan ko ito ibibigay, Lord? Ganito, ganyan, ibigay mo dito sa ministry yan kay Sharon, maglagay tayo ng other fund, separate yan na fund. Ganun lang yung kasimple. At isama natin, mga ka-Team Jesus, dito sa lugar namin, mayroon doong suportahan natin ang mission ministry ng yan. Yan ay galing sa mga Team Jesus members, ang mission trip na yan. At pag nagbigay tayo, hindi na natin yung iisipin na atin yun. Tayo ang it's the Lord. The Lord convict us to send this blessings. Siya nang bahala dyan. Hindi na tayo kasi binigyan na natin sa Kanya eh. Naintindihan natin yun. It is for Him, not for us. Ang ating tithes and offering ay not for us, but for the Lord. Para suportahan ang ministry. Kung mayroong mga churches na pumupunta doon sa mission, okay, padalhan natin yan. Ganituin natin yan. Yes, go! Bahagi tayo niyan, kabahagi tayo sa anumang mga gain na mangyayari, sa anumang mga kaluluwa na sinusuportahan natin, sa sino mang mga kaluluwa na mailigtas ng dahil sa pagsuporta natin sa kanilang mission trips financially. Kabahagi tayo niyan. We are part of the reward na nasa langit. Dahil tayo, financially, ang nagsuporta sa kanila at sila ang naglakaw-mahayo. Ganun yun, mga ka-Team Jesus. Kasi tayo, mga Kristiyano tayo, saan nyo dinadala ang inyong mga tithes and offering? Kami, dinadala namin as the Holy Spirit convicts us, dinadala namin doon sa ministry, sa church, sa local church. Kayo, saan nyo dinadala ang inyong tithes and offering? Nagta-tithes and offering ba kayo? So, mahalaga ang tithes and offering. Kasi yun ang security ng ating finances. Trusting the Lord for everything. Ano man ang mangyayari, this is yours, Lord. Unahin ka namin, Lord, para sa iyong ministry. Ganun yun. Woo!
Hallelujah, Father God. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Lord. At kami po ay nakaraos sa iyong Bible study. Salamat sa iyong mga kaanak-kan na nandito, nagtiis, naghintay sa loob ng higit isang sobra pa sa isang oras, halos 2 oras. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong pagtitiyaga sa amin, sa inyong pagmamahal, sa inyong kaawaan. Maraming salamat sa iyong provision, sa internet connection, sa load na ibinigay ninyo sa iyong mga kaanakan. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Napakabuti niyo po. Maraming salamat, Panginoon sa Kristo. Thank you dahil nandiyan ka palagi sa amin at patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming minamahal. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon sa Kristo, na hindi kami malinlang ng mga false prophets, kundi ito po ay kami po ay makarinig ng maayos, makarinig sa iyong boses, Panginoong Kristo. Kami ang iyong mga tupa, at ang nais lamang naming pakinggan ay ang inyong mga salita. Banal na Espiritu, maraming salamat po sa inyong revelation, sa inyong pagbabahagi ng iyong mensahe. Salamat po at paggamit niyo sa inyong lingkod bilang inyong boses. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. O hallelujah. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Secure us, O God. Cover us with the blood of Jesus, as we declare that Jesus Christ is the Lord over us. And as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. We plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. We activate the billions of angels of the Lord to be with us, in front of us, behind us, all around us, for the glory of God. In Jesus' name. Amen. Woo! Hallelujah. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-join. At ako'y nagdarasal na kinakausap kayo ng Panginoong Kristo, ng Banal na Espiritu. At kung kayo man ay nasasaktan, ibig sabihin, thank you, Lord, that I am hurt. Thank you, Lord, that I am rebuked, sapagkat alam kong mahal mo ako, Panginoong Kristo, at nais mong maituwid ang aking buhay para sa iyong kapurihan. Sa ganun lang yun, mga kapatid Jesus. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.